Yan kung taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi na ito. No? At narito po tayo sa Manila City Hall upang regularly or everyday simula nung mag-umpisa ang ating krisis patungkol sa COVID-19 ay ito'y maliit naming kaparaanan upang bigyan kayo ng mga tama, totoo, at eksaktong impormasyon ng katatayuan ng ating lungsod, no? At ng ating mga kababayan dito sa Maynila. Kaya po mga kababayan, if I'm not asking too much, please share this broadcast dahil meron po akong i-discuss na isang fake news, no? Na umiikot-ikot at hindi ko alam kung ano ang dahilan. No, kahapon may isang fake news na patunayang fake news kasi may pinakita naman na totoong sitwasyon at nakasuhan na po yung tao na yun na naglalabas ng fake news. At dahil siguro sa kahihiyan niya, dinilit niya yung kanyang post. Pero bagamat magkaganon, nakasuhan na po siya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. But be that as it may, habang busy sila sa kakaproduce ng fake news, tayo po ay patuloy na magiging busy at abala na maibsan ang kinakarap na suliranin ng ating bawat pamilyang Manileño sa maliit naming kaparaanan. Now, let me go on with our report, but please stay with us. Watch the entire broadcast so that yung mga katanungan ninyo at kalituhan na nasa isipan ninyo, gawa ng ibang tao na hindi ko malaman anong dahilan nila. But magkaganon pa man, importante na kayo manatili sana, mga taga-lungsod ng Maynila, para po well-informed ang bawat isa sa atin. Ngayon, itong impormasyon, kung ito'y sa tingin ninyo ay mabisa, mahalaga, i-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kapitbahay, para ma-update din po sila ng tama. Mga kababayan, today as of 5 p.m., no, tayo po ay nadagdagan ng 20 na confirmed na COVID virus carrier na taga-lungsod ng Maynila. Ang total na po natin ay 432 na COVID-19 virus carrier na taga-lungsod. Meron naman tayong suspected na bago na 45 sa lungsod ng Maynila na PUI. Ang total po natin ay 601 na po ang PUI sa lungsod. At meron naman tayong total na isa na probable PUI. At meron na po tayong dalawang namatay, confirmed na namatay na PUI, na suspected PUIs. At 47 na confirmed virus carrier na matay na po. Sumalangit na ang kanilang kaluluwa. Ang inyong lingkod po ay nakikidalamhati sa pamilya ng mga naulila ng 47 na virus carrier na sumakabilang buhay na. Sa kabilang banda, meron naman tayong 56 na gumaling na sa ating lungsod na dating may COVID-19 virus ay ngayon po ay nasa mabuti na silang kalagayan. Salamat sa Diyos. Ayan po sa screen ninyo, makikita po ninyo mga kababayan para kung saang area at malaman ninyo yung area nyo ay merong existence ng COVID-19 virus at mga PUI. Sa ngayon po mga kababayan, tayo po ay meron tayong total of na napunta sa ating DQF. 31 na po ang admission. Yung ating pong bagong tatag na pansamantalang paglalagyan, pansamantalang hintayan ng mga PUI sa lungsod. Kasi pinipilit natin sila na ilayo sa inyo at sa kanilang mga mahal sa buhay para hindi na po sila makaapekto kung sakaling positibo sila ng COVID-19 virus. 31 na po ang nasa Delpan quarantine facility. Yun po yung holding area natin. At nakapag-transfer na po tayo ng 6 na
positive sa NAS. Ito pong NAS, itong Ninoy Aquino Stadium, ay ginawa po ni Pangulong Duterte para po sa ating mga tagalungsod ng Maynila at ilang bahagi ng Metro Manila na pinamumunuan ng Armed Forces of the Philippines Medical Team. Maraming salamat sa Armed Forces of the Philippines, lalo na sa mga frontliners sa health sector, sa division ng Medical Division ng Armed Forces of the Philippines. Mga kababayan, sumunod naman, matapos natin magbigay ng 1,000 pesos na ayuda, ang inyong pamahalang lungsod ay katulad na nabanggit ko kagabi, ay 2 weeks ago nag-acquire tayo, nag-imbak tayo ng mga bigas. At yung mga bigas na yun ay in-order natin sa National Food Authority o NFA. At for the past 2 weeks, sa awa ng Diyos, napunan po natin yung ating goal na 50,000 sacks of rice, amounting to 2.5 million kilos of rice na binili ng inyong pamahalang lungsod. At ito, simula kahapon ng umaga, ay mabilis na napadala na sa mga barangay. At isasaad din namin sa inyo kung sino ang mga barangay later on na nakatanggap na ng mga bigas. Ang rule po, lahat ng nailista ng barangay, pati yung kulang na nailista ng barangay, ay amin pong inaprubahan lahat. So, ibig sabihin, naalala nyo nagbigay tayong 1,000 pesos, meron pong mga naiwan. At yung naiwan, isinulat sa amin ng inyong mga barangay official. At yun ay aming inaprubahan as a matter of reconsideration. At kinulang pa rin. At gumawa pa tayo ng panibagong batas para madagdagan pa rin yung mga hindi pa nakakatanggap. No? Pagkaganon pa man, ito naman pong ginagawa natin ngayon, ay karagdagang ayuda kung saan ang bawat pamilyang Manileño dapat makatanggap ng 3 kilong bigas. No? Karagdagan konti, may pagharimunan lang tayo, no? na mga bigas sa mga panahong hirap na hirap ang buhay ng ating mga kababayan. Just so you know, nag-umpisa tayo yesterday, today, ang nabigyan na po natin ng bigas ay 687 barangays. In less than 24 hours, maraming salamat sa ating MTPB, maraming salamat sa ating mga taga-DPS, maraming salamat sa mga taga-City Engineering Office. Sila po, yung nakikita nyong empleyado namin, sila po ang umaatang ng 50 kilos na bigas. Panik-panaog, no? Akyat sa truck, baba sa truck, distribute, and so on and so forth. Kaya ang pakiusap ko lang sa mga barangay official, takalin nyo na po agad yung bigas at ipamigay nyo na sa inyong kanya-kanyang pamilya. 3 kilos per family. So, ang total po na nabigyan natin, sa loob lamang ng 24 oras, at check ko po sa inyo, bukas tapos po yan. Tapos po yan bukas. Kasi naka 687 barangay tayo, out of 896 barangay, sa loob lamang ng 24 oras. So, tingin ko, pagdating ng 12 oras bukas, tapos na po at lahat na nababaan na ng bigas ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ang total na pamilya po niyan ay katumbas ng 482,362. Ang naipamahagi na po natin, 29,353 na kaban ng bigas. So, yan po mga kababayan sa matter of update. So, pagtitingnan nyo po yan, sa loob lamang ng isang araw, halos 1.5 million kilos of rice ang na-distribute po ng inyong pamahalang lungsod sa tulong ng inyong mga barangay official. Muli, maraming salamat sa mga barangay official na tumutulong sa inyong pamahalang lungsod na maibigay ng maayos ang ayuda ng pamahalang lungsod nang walang binabiolate na social distancing, walang binabiolate na curfew, na walang binabiolate na ECQ o yung quarantine policy ng national government. Mahirap, hindi madali, pero magkaganon man, ipinagpapasalamat ko na rin sa mga barangay official. Ang programa maaring hindi perpekto, ang sistema maaring hindi perpekto,
Pero pag nagkukulang naman ang inyong pamahalaang lungsod, base na rin sa request ng inyong mga barangay official, ito namang siyang aming tinutugunan sa abot ng aming maliit na kakayanan. So, food box, bigas, cash, ngayon naman, sa Lunes, katulad ng ipinangako ko po, tapos na po. At inihanda na namin yung para naman kasi may nabigyan na tayo mga senior citizen. No? Sa mga senior citizen, nakapagbigay na tayo sa 14,000 na may PayMaya card na 1,500 at yung iba naman tigpa 500 kasi nakakuha na sila ng January at yung iba naman 1,000 dahil nakakuha na sila ng January, February. Pero yung mga 9,000 na hindi nakakuha ng January, February at March ay nakuha na po nila sa kanilang mga card. Automatiko is 1,500. Yung mga wala namang card at malinis na data na namin, ulitin ko po, kukunin ko rin ang pagkakataon na ito, mga 65,000 na senior citizen, simula sa Lunes, may awa ang Diyos, dahil tapos na po, nandyan na po yung pera, segregate na po namin, nandyan na po yung listahan, ipagkakaloob namin ito sa inyong mga barangay official. Tanong, para maliwanag lang po ulit, para sa mga hindi nakapanood kagabi, Mayor, saan po galing yung listahan ng senior citizen? Okay. Para po hindi nyo sisisihin ang inyong mga barangay official, ang listahan po ng senior citizen ay amin na pong sinuri, nilinis. Kasi hindi kaila sa inyo na nung nakarang halalan ay ginamit ang listahan ng senior citizen para pagsamantalahan ng iilang individual. Kahit patay na, nakalista pa. So, itong mga listahan na ito ay as much as possible ay mga beripikado. Ngayon, maaaring may ilan pa rin because in between January and April, maaaring may mga ilan tayong kababayan sa makabilang buhay na diyan ko po ipinagkakatiwala muli sa ating mga barangay official na isoli ang pera. Which is, ang nangyayari naman, maraming nagsosoli, mga kababayan. Nakakatuwa naman yung ating mga barangay official. Okay? So, thank you very much doon sa mga tapat. O ngayon, Mayor, 65,000 plus 14,000, that's only 80,000. Sabi nyo kagabi, ang unang lista ng senior citizen, 150,000. Okay. Sa 150,000, sabi nyo, Mayor, meron po kayong nalinisan ng mga about 10 to 20,000 na pangalan. So, pagpalagay na natin, Mayor, for the sake of conversation, 130,000. 80,000 lang ang bibigyan mo sa Lunes. Ayan. Nagbigay din po tayo at naghanap rin tayo ng kaparaanan para mahanap namin kayo. Ang inyong barangay official ay magtatala ng mga senior citizen na nag-i-exist sa kanilang barangay at isasabit sa amin kasama ng kanilang liquidation yung inyong allowance. So, ibig sabihin, huwag po kayo magkalala, pipilitin namin na suriin ng maayos yung listahan. Kasi po, ang dinatnan ko pong lungsod ng Maynila ay wala pong datos na tama. Yan ang katotohanan. Pero wag na tayo magturo-turo. Move on na tayo. Ngayon, nililinis natin. Pero ang paglilinis na ito ay hindi magiging successful ang ating pamahalang lungsod kapag walang pakikiisa ng lahat. Dahil pag mas malinis ang pangalan, mas magiging epesyente ang pamahalaan at mas maraming sosobra. Pag maraming sumobra, katulad na nakaugalian ng inyong lingkod, pag sobra, ibigay pa rin yan sa ibang tao. Magagamit natin sa ibang bagay. Ngayon, kagabi habang nagbo-broadcast ako, meron pong mga nagre-request, Mayor, paano naman kaming PWDs? Mayor, paano naman kami mga solo parent? Di ba sa ginawa niyong batas, meron din kaming dapat na benepisyo? Opo, wag po kayong mag-alala mga PWDs. Wag po kayong mag-alala mga solo parent. Sa ngayon, kakatapos lang ng aming meeting sa Manila Social Welfare at nililinis na po yung 9,000 na listahan. Bakit po? Kasi po sa PWDs, mga kababayan, hindi po kaila sa inyo. Kaya ang recto ay pinasara ko, yung Recto Avenue, kasi marami nag-imprenta at bumibili ng PWD cards, ng senior citizen card, and so on and so forth. Kasi nililinis ng gobyerno. Ang gusto ko po, tao nag-i-exist, taga-lungsod, tumanggap ng benepisyong ipinagkaloob ng batas na ating nilikha
sa ating administrasyon. Kasi yun po ang tama. Kaya kailangan ko na ang kooperasyon ng lahat. O, so mga taga-PWDs, mga solo parent, huwag ko kayong mag-alala. May awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Mahirap po ito, hindi po ito madali, ang paglilinis ng datos sa kasagsagan ng krisis na ito. Katulad nga yung ginawa natin sa senior citizen, yun nga po ang nangyari. Nagbibigay tayo ng automated card. Kaya lang, tinamaan naman tayo ng krisis, kasagsagan ng pagbibigay ng cards. Bagamat ganun ang mga problema, bagamat ganun yung mga sitwasyon, huwag po kayo mag-alala. Basta po hindi po kami titigil. We will try to reach you as soon as possible. Kaya lang may mahigpit na pag-iingat sa salapi ng pamahalaan. Bakit? Kami po pag naging masino, episyente at mahigpit, iyon ay kabutihang idudulot sa higit na nakararami sa ating mga tagalungsod ng Maynila. Para sa inyo din po yun. Ayan po. So yan mga kababayan, yung update. At yung mga, meron pa palang isa, yung mga estudyante ng PLM, yung mga estudyante ng UDM, kasi may allowance din po sa amin yan, no? Enero, Pebrero, Marso, no? Pati yung grade 12, antabay lang kayo. Ngayon po ay nagmi-meeting ang mga presidente ng mga eskwelahan na yun. Maghahanap kami ng solusyon paano namin kayo aabutin. Kasi marami sa mga estudyante ng PLM, UDM at grade 12, hindi ninyo inilagay ang inyong barangay number nung pinipilapan ninyo yung inyong aplikasyon para sa pag-aaral. Marami sa inyo nilagay lang address, pero walang nilagay na barangay. So, ibig sabihin, taga Maynila pa rin yun, Mayor. Opo, tama naman kayo. Kaya lang, pag ito'y kinokompartmentalize, pag ito'y ginagawang sinesegregate per barangay, mas magiging eficiente in terms of time and motion, no? Na pagdi-deliver ng goods. Kaya, mahalaga, siguro ito yung mga leksyon na pwede natin matutunan later on, mga pag-iingat, at saka mga bagay na tinatanong sa atin, dapat maging tapat tayo na inilalathala natin o tinatala natin doon sa mga aplikasyon. Importante po, ngayon nakikita natin yung kahalagahan ng mga simpleng box na yon na ating pinipilapan. But be that as it may, mga estudyante ng PLM, mga estudyante ng UDM at grade 12, tabayanan nyo lang, basta po hindi kami tumitigil, naghahanap ng paraan paano kayo matutugunan din sapagkat yan ay kaloob ko sa inyo na bagay lang na makamtan ninyo buwan-buwan. Kaya alam may krisis, mas maganda sana kung maibibigay ngayon. Ako na po mismo nagsasabi, no? Sana nga, sana Mayor, sana ngayon na lamang kasi bas kakailanganin namin ngayon. Opo, naiintindihan ko po kayo. Kasi yun din ang layunin ko. O ngayon mga kababayan, sana po maliwanag sa atin, ano? At again and again, sa mga nanonood, please stay online, stay with this broadcast, share this broadcast because may mga impormasyong maaaring katanungan nyo sa akin ay dito ko na sinasagot sa pangkalahatan para mabilis ang ating komunikasyon. Mga kababayan, no? Kanina may mga may nag-post. Oo. Busy po yung nag-post ng isang fake post, no? Pakita natin na makisuyo nga, ipakita natin. Makikita ninyo yung video daw yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at nirepost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Yun. Siyempre, ang mga taga Maynila nagre-react. Bakit ho? Dahil kung taga Binondo ka, dahil kung taga-Tondo ka, alam mo na kagad na fake news. No? Alam mo na kagad na yung video, no, yung bidyong pinost. Hindi ko alam kung ano po ang dahilan, ha? Yung bidyong pinost ay lumang video. Sa totoo lamang, ito pong bidyong ito na pinopost
ng isang netizen. Gusto ko lang ipaalala, hinahanap na po ng alagad ng batas ng Cybercrime Division yung taong nag-post ito at mga nag-repost ito kung meron silang violation under cybercrime law. No? Hinahanap na po ngayon at medyo may natuntun ho kaming isa. Malayo-layo po. Bandang southern part of the Philippines. Hindi ko po alam anong dahilan. Bakit ang isang taga-southern part of the Philippines magpo-post ng video sa Maynila na hindi naman siya taga-Maynila? I don't know. Hindi ko alam kung sino man yan. Pero iniimbestigahan na po ng cybercrime kasi isa siya sa mga source, no, na nag-post. At siyempre, hindi mo naman masisisi ang pag-aalala na mga mabibigat na bahagi ng pamahalaan, mag-aalala sila. No? Matataranta ang taong bayan. Kasi lahat nagsasakripisyo, tayong lahat nagsasakripisyo, tapos papayagan ba ng lungsod itong ganitong sitwasyon sa Divisoria. No? Ngayon, mabuti na lamang, marami ring netizen na katulad ninyo. Marami. Ang nag-post ng picture din na hindi totoo yung sitwasyon. Na yung video ay lumang video na in-upload. At kung titingnan ninyo, maski yung dalawang malalaking tao sa gobyerno, ay nakita nila na they're using the same post with the different dates as they claim. Pero ito po ang kabutihan dyan. May buti pong dinudulot yan. Alam nyo, minsan ng mga pagsubok sa buhay, Jet, may pagsubok sa buhay, meron din buting dinudulot. Bakit to? Lumalabas tuloy ang totoo. Bakit to? Nagalit to ang mga taga-Maynila. Yung mga taong tunay nakakakita ng sitwasyon sa Divisoria. Okay? Nag-reposo sila na hindi totoo. At hinihikayat ko yung mga taga-Binondo. Hinihikayat ko yung mga taga-Binondo. Hinihikayat ko yung mga taga-Tondo sa area na yun. Kayo po ang mag-post kung masama po ang sitwasyon sa Divisoria. Pero, humingi na po ng pasensya. Ito naman yung buti dyan. Importante naman yun. Yung pag may nagkamali, babangon na lang tayo sa pagkakamali natin. Let's move on. So, let's try to move on. But, I hope this will be a fair warning. Tayo po nasa krisis. Ang kalaban natin, COVID-19 virus. Hindi natin kailangan magturuan, magsisihan. Bakit? Kahit anong gawin ng gobyerno, national government, kahit anong gawin ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, walang sapat na solusyon sa sitwasyon natin ngayon sapagkat walang masusing pag-aaral na nagawa para labanan ang isang pandemic sa panahon natin. Ibig sabihin, tayo, nagtatapatan lang tayo. Kahit si President Duterte o si Mayor Isko, hindi na matulog araw-araw. Kahit ang mga kabinete at ang mga department of heads ng lokal na kahit hindi na po matulog araw-araw. Hindi sasapat ang aming tulong. Kasi, nasolusyon na ng isa, another problem will arise. And another problem will arise. And so on and so forth. Kasi po, kagulag-gulantang ang pandemic na ito. Ngayon, ako na po mismo nagpapatunay sa inyo. Total, meron naman kayong internet. Siyasatin ninyo ang Estados Unidos.
pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ayun, dapat 200,000. Japan, Singapore, China, Hong Kong, lahat ng mga kapitbahay nating mayayaman sa rehiyon. Dapat. Europa. Dapat. Huwag natin sasabihin na alam dapat ni President Duterte, alam dapat ni Mayor Isko ang lahat ng solusyon o ng mga pinuno sa gobyerno. Ay hindi po, wala po makapagsasabi ng tamang solusyon. Wala po. Pero, ang tanong, meron bang ginagawa ang gobyerno? Yan dapat natin ang tanungin. Ang sagot ko naman, ako po naniniwala dahil marami na pong aksyon, hindi po salita. Marami na pong aksyon ang national government through President Duterte na naitulong sa Maynila. Marami na pong senador ang tumulong sa Maynila. Marami na pong congressman ang tumulong sa Maynila. Marami na pong mga gabinete tumulong sa Maynila. Marami ng mga kumpanya tumulong sa Maynila. Pribadong kumpanya tumulong sa Maynila. Mga tao sa Maynila, ordinaryong tao, tumulong sa Maynila. Barangay official, nag-donate, tumulong sa Maynila. Individual, tumulong sa Maynila. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Nagtutulong-tulungan ng lahat. Pero may mga ilang individual pa rin, no? Na siguro hindi nakaka-move on sa Stay mo yung picture na yan. Ipaliliwanag ko yan. Yan ang maganda. Yan yung totoo kagabi. Pero pa rin mga individual na hindi nakaka-move on sa kanilang mga politika. Kaya po mga kaibigan, lumalabas ngayon, dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamatay ang tao. Nagkakasakit mga doktor natin. Nangamatay na ho mga doktor natin. Totoo yung COVID-19. Yun. Meron pa ho isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Tandaan niyo po may kumakalat na virus. Polyvirus. Ano po yun? Political virus. Ayan po ang nangyayari ngayon. Pero, pagka ganun man, tayo mga taga Maynila, mga taga Binondo, mga taga Tondo, kayo ang pinakamalapit dyan, magsalita kayo. Patunayan natin sa kanila na hindi totoo yung mga ginagawa ng mga ilang individual na ang tanging hanap buhay ngayon ay work at home. Kasi may ilang individual, totoong work at home. Nagtatrabaho sila para sa mga tunay na kumpanya at industriya. Meron pa isang division ng work at home ngayon. Yung walang magawa, pipindot lang sa internet, bayad na. Yun yung work at home na nangyayari. Wala silang magawa sa buhay. Basta sila, kumain lang, di baling sirain nila ang gobyerno, di baling sirain nila ang utak ninyo para kayo tumaas lalo ang stress ninyo. Para kayo lalo maging anxious. Para lalo kayo mangamba. Para lalo kayo mag-alimpuyo. So sa pangangamba ninyo, sa alimpuyo ninyo, sa inis ninyo, sa takot ninyo, doon kumikita yung ilang individual. Yun ang pinakakain nila sa kanilang bituka at sa bituka ng kanilang pamilya. Ang sirain ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, pataasin ang stress level ng tao. Dahil ngayon, ang kailangan ng tao na dapat naririnig sa gobyerno, una, hope. Ang kailangan nakikita ng tao ngayon ay pag-asa. Pangalawa, higit sa lahat, dapat nararamdaman ng tao ngayon, aksyon ng gobyerno. Yun ang dapat maramdaman
ng tao. Ngayon, mga kababayan, di ba? So, para kumita lang sila, yung mga ilang individual na work at home, pindot sa internet, sirain ang utak, kaisipan, damdamin ng tao. Pabagsakin ang inyong pag-asa na tayo, mga nagkakaisa, na labanan ang COVID-19. Pero, sabi nga, ang katotohanan ay hindi may kukubli. Ang tanso'y tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. Peke pa rin. Kumbaga sa alahas, pansi pa rin. Gold-plated. Hindi tunay na gold. So, mga kababayan, ayan po importante ho yan we should start learning how to discern. Maging mapanuri tayo. Kasi po, may mga batas na po ngayon na umiiral. At sa tingin ko po, mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno ngayon na bantayan ang mga nagpapakalat ng fake news. Kasi hindi po siya nakakatulong. At yan din mga individual na yan na nagpapakalat ng fake news, ayan din yung mga individual na wala pang naitulong sa inyo. Wala pang naitulong sa kapwa nila, wala pang naitulong sa bansa, at hindi bahagi ng solusyon ng ating krisis na kinakaharap. Hindi po nila nararamdaman, mga kababayan, yung hinagpis ninyo, yung pagkayamot ninyo, yung pagkabugnot ninyo, yung paghihirap ninyo na gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, sila ay susweldo sa mga amo nilang politiko. Para kumita lamang at mapalaganap na mapaangat yung mga politikong natalo na sa halalan o mga politikong may interes sa ibang posisyon para sa kasikatan ng iba, mga apak ng iba. Kaya ako ang lagi kong panawagan, kung maalala ninyo, pinanawagan ko, Presidente, Vice President, Kabinete, Senador, Congressman, kaming mga mayor, gobernador, ano sabi ko, mga barangay official, ano sabi ko, magkaisa na tayo. Di ba yun ang panawagan ko? Kaya ko yan paulit-ulit na panawagan sa aming mga taong gobyerno, dala ng tao ay umaasa sa gobyerno. Umaasa na siya ay makapagbibigay ng ayuda, mga pamamaraan o solusyon na maaari makakagaan sa hinagpis ng taong bayan. Yan ang trabaho ng gobyerno. Kaya yan ang pakiusap ko. Itabi ang kulay ng politika. Pero still, meron pa rin. Okay. So, hopefully, mga kababayan, naliwanagan kayo. Pero, magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo. Baka lang nakakaligtaan nyo na. Doon sa mga, kasi sabi daw, ito daw, galing sa post. Yung pakita mo yung post. Ang nag-post daw, galing sa isang grupo ng reputable businessmen. Sige. Sabi nila, ang claim, sige, hanapin nyo muna kaysa nagtatalo-talo sa likod. Sige, pakita nyo muna. Ang sabi nila, ito daw ay galing sa isang reputable group of businessmen. Okay, reputable yan ang ginamit na word. Doon sa grupo ng reputable businessmen. Dapat kayo magpasalamat sa aming mga taga Maynila. Bakit po? Ako po, derechahan. I am now speaking on behalf of the people of Manila. Dapat kayo magpasalamat sa amin. Bakit po? Businessmen, kaming mga taga Maynila, inaakap namin ng sakripisyo. Ang Divisoria ay ang tanging area na exempted
sa curfew. Bakit po? Ba't nyo in-exempt yung Divisoria sa curfew? Mayor, bakit naman ganun? Kasi mga kababayan ko taga-lungsod, naaawa ho ako sa mga taga-Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mayor? Ba't kayo naawa sa Metro Manila? Mayor lang kayo ng Maynila. Opo, dapat tayong maawa. Dapat tayong makiisa sa mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Kasi tungkol to galing daw to sa reputable business group paliwanag natin sa kanila, baka lang nakakalimutan nila yung sakripisyong dinadama ng Maynila para lang mabigyan ng gulay ang mga palengke ng Metro Manila para mapadalhan ng mga manok, karne, ang Metro Manila para mapadala ng toyo, paminta, sibuyas, kalamansi, munggo, yan pong lahat, ultimong mani, lahat ng prutas na halos nakikita ninyo na orange, apple, ubas, lechiyas, mga mangga, itlog, kami po sa amin galing yan. Tanong, Mayor, hindi naman kayo ang nagpo-produce niyan Opo. Kasi yan ang tulong namin para patuloy na umagos, dumaloy ang pagkain sa Maynila, sa kani-kaniyang pamilyang bayan, at patuloy na umagos at dumaloy ang mga pangunahing bilihin ng tao sa Metro Manila at Greater Manila. Pinayagan namin, inayudahan namin, sinangyayunan namin ang polisiya ng gobyerno na patuloy pa ring bukas ang mga pamilyang pagkain na galing sa mga magsasaka natin, magpo-poultry, magkakarne. Sa Northern Luzon, mga mag-iitlog sa Batangas, mag-iitlog sa Laguna, magmamanok sa Laguna at Batangas, mag-iitlog, magmamanok sa Bulacan, magbibigas. Lahat halos ng bigas ninyo ay dito rin dinadala sa Maynila. Sa Dagupan, dinadala sa Binondo, dinadala sa Velasquez Tondo sa may ibaba ng Infanta Bridge. Lahat ng bigas halos sa Isabela. Lahat po yan pinayagan namin na makapasok sa Maynila. Bagamat kaming mga taga Maynila ay maaaring ma-expose sa COVID-19 dahil patuloy na pumapasok ang mga tao ritong hindi namang taga-lungsod ng Maynila. Dahil ang wholesaler ng itlog at manok bibili sa Blumentritt, dadali sa inyong mga palengke. Ganyan po naging mabait sa inyo ang mga taga Maynila. Baka lang nakakaligtaan nyo uulitin ko, mani sa amin ang wholesale. Paminta sa amin din niya. Itlog, manok, karne, gulay ng buong Benguet. At yan habang kayo kumakain. Pati kamatayan ninyo sa amin din galing dahil bibili kayo ng bulaklak. Sa Maynila rin yung babagsak. Yung mga bulaklak na nasa Baguio, Benguet, sa Dangwa yan binabagsak para ipamahagi rin at ma-enjoy ninyo ang mga bulaklak. Yan yung regular na market. Kami sa Maynila ang nagbabayad ng sakripisyo. Pero wala kayo narinig sa amin. Wala kayo narinig sa amin. Ikinikipit balikat ng lungsod ng Maynila, ng tao sa Maynila. Yung sitwasyon na yan. Pwede ko naman isara ang Blumentritt para hindi na makapasok ang mga taga Quezon City, para hindi na makapasok ang mga taga Caloocan. Pero hindi. Dahil kami mga taga Maynila, may puso kami. Oo, minsan haragan kami. Oo, minsan parang matatapang kaming wala sa lugar. Oo, pero ang hindi mo maalis sa mga taga Maynila, pusong Pilipino kami. Kaming mga Manaleño.
Inaatang namin ang bigat ng Metro Manila patungkol sa pagkain. O yan, usapang pamilihang bayan. Tama? Usapang palengke. Okay. Isa pang real talk. Reputable business group. Kayo, yung mga medyo may kaya sa buhay, na namimili sa Pure Gold, namimili sa SNR, namimili sa, ano yung sa SM na grocery? Hypermart. O mga grocery ninyo, sa mga Rustans, lahat halos ng binibili nyong produkto dyan, na dilata, mga imported na karne, mga imported na prutas, sa Maynila rin po galing yan. Bakit? Kami na naman sa Maynila. Kami na naman sa Maynila ang nai-expose ng labas-masok ng tao. Bakit to? Nasa amin po ang Pier 2, 4, 6, 8, Gs, 12, 14, 16. Nasa amin po ang ICTSI. Nasa amin po ang ATI. Nasa amin po ang lahat ng international port. Ano naman ang kinalaman nun sa grocery na binibili ng mga may kaya sa buhay? Kasi kanina pinag-usapan natin Recto, pinag-usapan natin Blumentritt. O ngayon, yung pag-usapan naman natin, mga grocery. Lahat ng binibili nyong grocery dyan, higit sa lahat, maraming item dyan sa Maynila galing. Bakit po? Galing sa pier namin. Pero hindi. Hindi rin namin sinara ang pier. Bakit? Piniiralan namin, puso na naman ng mga taga Maynila. Para patuloy na umagos ang mga pangunahing pagkain, pangangailangan ng taong bayan. Sa mahirap, sa middle class, sa mayaman. O bakit ko yan sinasabi sa inyo? Baka lang nakakaligtaan po noong mga polyvirus. Yung polyvirus, mga political virus. No? Baka lang nakakaligtaan ninyo. Pag sinara ko ang Maynila, maleleche kayo lahat. And you don't dare me. I will utilize Section 16 of the Local Government Code in these trying times. Kaya ang dapat namin marinig sa inyo na mga nakikinabang sa Maynila patungkol sa negosyo, ipagpasalamat ninyo, wag sa akin, sa mga taga Maynila. Kasi kami ang bumubuhat at umaatang ng patuloy na maibsan ang pangangailangan sa pangunahing bilihin ninyo sa buong Metro Manila. Tandaan ninyo, may isa pang isinara na bagsakan ng gulay sa isang syudad. Saan pupunta yun? Sa Maynila na naman. O ito kami sa Maynila. Akap dito, akap doon. Bakit? Ang pinaiiral namin, hindi parokyal. Hindi kami-kami lang. Tapos kayo-kayo lang. Kundi ang pinaiiral namin sa Maynila, tayo-tayo. Dahil pag ang Maynila pumalpak, hawa-hawa din kayo sa Metro Manila. Pag ang isa pang syudad sa Metro Manila pumalpak, hawa-hawa rin tayo sa buong Metro Manila. Kaya hindi nyo ba naiintindihan ang aking panawagan? Magkaisa? Kasi ang problema sa NCR ay problema ng bawat sulok, iskinita, boulevard, avenida ng buong Metro Manila. Whether kayo'y nakatira sa mga condominium o whether kayo'y nakatira sa Baseco, sa Parola, sa Isla Putimbato, sa 105, sa Hapilan na nasunog pa kanina. Pare-pareho tayo mapapahamak. O yun, para lang magkaintindihan tayo. Yan po, kung kami-kami lang dito, ano ba namang ipasok ko lang yung ano yung kailangan namin? Bakit namin kayo pangangalagaan? Hindi naman kayo taga Maynila. Pero hindi. Sapagkat ito'y pandemic. At ang panawagan ng Pangulo, ano sabi ng Pangulo? Kung maalala ninyo? Ha? Solidarity. Pagkakaisa. Yan
ang ipinakikita ng Maynila sa buong bansa. Kami ang nagbabayad ng sakripisyo. At hindi kaila sa inyo ang patuloy na pagdami ng presensya ng positibo sa COVID-19 sa lungsod. Totoo, may pagkakamali din ang ilan naming kababayan. Pero, hindi namin sila kinukonsenti. Kaya hindi marapat na gawin ninyo ito sa Maynila na ipoproject nyo ang mga taga Maynila walang disiplina. Hindi po. Unfair po yun. Gulay, karne, itlog, manok, bigas, bulaklak, prutas, paminta, toyo, name it. You are going to get it in Manila. Ang kwento nga nung isang siyudad Ano daw? Meron pa isang kwento. Wala na ho kami, mahal po ang gulay. Bakit? Wala pong mabilihan sa Divisoria. See? Paano kung sinarapan namin? Paano kung sinarapan namin? O ngayon, kaya po napakahirap, very challenging na ayusin ang lugar na yan sa gabi. Kasi gabi lang ho pinapayagan dyan dahil no sa araw. No. You know me. Since July 1, no. At hindi po namin binubuhat ang bangko namin. For 60, 30, 50 years, name it, how many decades. First time yan nalinis. Kaya ang paghihikayat ko sa mga taga Binondo, ang paghihikayat ko sa mga taga Tondo, magsalita kayo, sabihin ninyo ang tunay na sitwasyon. Ganyan po ang itsura. Para lang makatulong kami sa ating mga kapitbahay sa Metro Manila. Yan ho, pagmamalasakit sa inyo. Pag sinara namin ng pier, isarado ko lang Rojas Boulevard at R10, isarado ko Espanya, Top Avenue, Corner Vito Cruz, Arpapa, Corner Avenida, Bonifacio, malileche na po ang Metro Manila. Maniwala po kayo. Nasa amin ang puso. Pag nawala yung puso, baliwala ang katawan. Yan ang pagmamahal namin sa inyo. Kaya, hindi marapat na isukli nyo sa mga taga Maynila ang magpakita ng fake news. O kaya polyvirus. O ipakita mo yung tsura kagabi. Yung aktual na bagong polisiya. Ito po kagabi. Ayan po yung mga vendor ng gulay, manok, isda na galing sa Nabotas. Karne, hanggang doon sa dulo niya, sa kanto ng Asunsyon, ang makikita niyo diyang kalamansi at saka sibuyas. Pati singkamas, mga produkto ng mga magsasaka sa Northern Luzon, sa Southern Luzon, hanggang Bicol. Yung sili ninyo dito bumabagsak sa Maynila. Hanggang sa kaduluduluhan ng Benguet dito. Ipagtanong po ninyo sa gobernador ng Benguet. Ipagtanong ninyo sa mga mayor ng Ifugao, mga mayor ng Benguet. Ipagtanong nyo sa kanila kung gaano namin sila tinutulungan. Kayo na po magtanong, wag na po kami para hindi kami magbuhat ng bangko. Para patuloy na mabuhay ang mga magsasaka. Yan po ang ginagawa ng Maynila. Ayan po. Maraming tao, Naku, Diyos ko, ipagtanong nyo sa mga taga-Tondo, sa mga Binondo. Mas masama pa ho dyan on a regular day. Kasi talagang nandito ang bulto. Ngayon, pababayaan ba namin na patuloy nilang i-violate yung social distancing? Ay, naku, hindi po. Nakatakot-takot na polisiya, katakot-takot na pagpapatupad. Pero, bottom line, nasa tao. At ang masakit nito, marami pa dyan, hindi taga Maynila ang hindi sumusunod. Yan ang real talk. Pag tinigil namin yan, magugutom kayo. Yan, we guarantee you. Walang lalabas na 4,000 trucks
4,000 container trucks na lalabas sa Roas Boulevard at Artel pag sinara namin ang Maynila. At ang laman nun, delata, karning imported, bigas na inimport, ba't hindi ko maintindihan? Mga sibuyas ding inimport. Mga pagkain. Pag sinara namin yan, wala kayong visa ang pera ninyo. Pero hindi namin gagawin yan. Pumanatag kayo, mga taga Metro Manila. Pumanatag kayo, kami mga taga Maynila. Pipilitin namin pasanin ng daigdig para sa inyo. A simple thank you for every Manileño will do. Kasi kami ang nagsasakripisyo. Isang pamamaraan ng pagsunod ng mga taga Maynila sa polisiya at panawagan ng Pangulo ng Bansa. Solidarity ang panawagan ng Pangulo. Solidarity. Pagkakaisa. Yan, mga kababayan. Real talk lang tayo. Baka lang nakaligtaan lang ng mga may virus or what we call political virus. No? Kasi po nakaligtas sila sa ngayon sa coronavirus. Kaya nagkaroon naman sila ng ibang virus. Political virus. O kayong mga negosyante, mag-real talk din kayo. Ngayon kayo lumabas kung totoo bang hindi kayo tinutulungan ng Maynila. Mga agricultural group sa Northern Luzon, sa Southern Luzon, mga meat association sa Northern Luzon, kung hindi kayo nakikinabang habang hinuhuli namin yung mga illegal meat na imported na pumapasok sa Maynila, ngayon ko kayo hinikayat magsalita kung hindi kayo tinutulungan ng Maynila at hindi kayo nakikinabang sa Maynila. Mga mangingitlog sa Batangas, Laguna, Cavite, mga mangingitlog sa Bulacan, sa Pampanga, sa Tarlac, na dinadala nyo mga itlog ninyo dito. Mga magmamanok sa mga probinsya na banggit ko, ngayon kayo magsalita. Ipakita ninyo sa kanila ang tunay na sitwasyon kung kayo hindi tinutulungan ng Maynila na makapasok sa aming lungsod. Bagamat malalagay kami sa alanganin, pero hindi, papasanin namin ang daigdig dito sa Maynila. At wala kayong narinig. Wala kayong narinig na reklamo sa amin. Don't push us to the wall. You have to realize the importance of this industry to continue to exist in these trying times. Huwag nyo kaming itulak sa pader. Ang tuta, pag inaalagaan mo, pinakain mo, inalagaan mo buong buhay mo, naging aso, lumaki sa'yo. Sipain mo ng sipain, hindi ka nun kakagatin. Pero pag ang aso na corner na, kahit amo ka pa niya, mangangagat yun. Baka ganun po ang mangyari sa Maynila. Baka we might go out and protect ourselves. But ako kasi, mahaba ang pasensya ko. Ako'y magsasalita, mananawagan, magpapaliwanag, pero may hangganan ang lahat. Sabi nga ni FPJ, pagpuno ng salot. Okay? Kaya ako ngayon nananawagan sa mga industriyang patuloy na nakikinabang habang may krisis. Kayo ngayon ang magsalita. Tulungan ninyo at pasalamatan nyo man lamang ang mga taga Maynila. Kung totoo ba itong kinukwento namin. Ngayon, punta tayo sa totoong issue. Meron bang mga ilang lugar na hindi sumusunod? Opo, sa Maynila. Anong ginagawa ng gobyerno? Kaliwat kanan ng kaso.
Kaliwat kanan ng pagpapatupad ng pagpapaayos, pagsasaayos. Tanong, perpekto ba ang gobyerno? Ay, hindi po. Sapat na ba yung ginagawa mo, Mayor Isko at ng syudad? Ay, hindi pa rin po. Kulang pa rin po. May ginagawa ba kayo? Ay, opo. Sa maliit naming kaparaanan. Maynila na po ang humusga sa amin bilang pamahalang lungsod. So, mga kababayan, so yan po, mag-iingat lang tayo sa pagpo-post. Kasi kung wala rin man tayo na itutulong sa sitwasyon, ito yung, alam mo yung kasabihan ng mga matatanda, kung wala ka rin naman mabuting sasabihin, huwag ka na magsalita. Kasi hindi ka na nakakatulong, nakakapamerwisyo ka pa. Ito po yung kasabihan na yun, ng mga aral na itinuro sa atin ng mga tatay, nanay, lolo't lola natin. Okay? I hope nagkaintindihan tayo mga kababayan. Ano? Kailangan ko po kayong ipaglaban. Pasensya na po kayo mga taga Maynila. Kailangan ko ipaalala sa kanila na dahil sa inyo, dahil sa atin, sa pagmamalasakit natin bilang pagpapatunay ng isang mabuting kapitbahay at bahagi ng bansang ito. So, yan po, mga kababayan. Tapos na po tayo dyan. Sumunod, kung maalala ninyo, yung mga street dwellers ay binahay na natin on the first week pa lamang ng crisis. Dala na rin ang panawagan ng mga netizen, amin itong tinugunan. Ngunit, habang sila ay aming pinapakain ng agahan, tanghalian, hapunan, pinaliliguan, may konti silang tent. In fact, dapat yung tent na ginagamit nila ngayon ay tent na gagamitin ngayon sa mga nasunog sa Delpan, mga nasunog sa 105 kanina sa Happyland. Pero nagagamit ito ng mga homeless street dwellers. O kanina, kasi mayroon pong mga umiikot na mga individual na mimigay sa ating mga pulubing kababayan. At nakita namin ng video, mukhang may violation ng quarantine pass at social distancing. Nang malaman namin, sila po pala ay mga galing ng ibang syudad na naman. Ibang syudad na naman sa Metro Manila. At naglalakad papuntang Maynila. Dahil sa Maynila, may pagkain. Sige na, kahit hindi kayo taga Maynila, bilang tao. Hindi na po bilang taong gobyerno, bilang tao. Amin pong kinalap yung mga nakita ninyong mga street dwellers. Sila po, yan po, dinadala na namin sila sa San Andres Complex naman. Para po pakainin, bigyan ng matutulugan, kaysa nasa kalye, ma-expose sila sa COVID-19, lalo sila magkakasakit. Ngayon, nasa San Andres Complex na sila. Pakakainin namin sila ng umaga, pakakainin namin sila ng tanghalian, ng hapunan. At dahil yan ay sports complex, may sarili pa rin yung banyo. Hindi ko lang mabubuksan yung aircon. Pasensya na kayo. Baka mainitan at maipose naman na pawis yung ating mga kababayan. Pero kung talagang sobrang init, bubuksan ko. Maglalagay tayo ng mga electric fan. 150 na street dwellers na naman. Dati po kulang-kulang 200 ang nasa Delpan. At makita nyo naman yung ito 150 na naman. At if you have time, para masiyasat nyo ng gusto, tanungin nyo yung mga address nila. Sila po mga taga Metro Manila naglakad papunta rito sa Maynila, bumalik sa Ermita, sa Malate, sa Calao, sa Top Avenue at Rojas Boulevard. Kung meron pa rin kayo makikita, pipilitin pa rin namin ang copy. At ipakikita namin sa kanila yung sinabi ng Diyos. Mahalin mo ang kapwa mo. With Tata Rontos. Yan ang pinararamdam ng mga batang Manila. So, yan po mga kababayan. So, kanina po, gusto kong pasalamatan ang ating pong Philippine Air Force. Philippine Air Force at ang kanyang brigade. Bakit po? Nagkasunog po sa Barangay 105, Happyland. Ang ginawa po nila, napakabaito ng armed forces talaga. Natutuwa lang ako kasi mga kabarangay ko to .
Si Major Hill Andal, Chief of HADR, no? Ang ginawa ko nila, ginamit nila yung helicopter, kumuha ng tubig sa dagat, ibinuhos sa sunog. Maraming salamat, Philippine Air Force. Maraming salamat sa inyo sa pagmamalasakit ninyo sa mga kababayan namin sa Tondo. Naapula po, ngayon po, 1,000 individual. Daan-daang pamilya na naman na nawala ng bahay sa kasagsagan ng krisis katulad na nangyari noong isang araw. Ngayon po, mananatili sila pansamantala sa Vicente Lim at saka sa Amado B. Hernandez School. Kasi hindi ko po payagan na pakalat-kalat po sila. Kasi delikado po talaga. Ang hirap po ng dinadanas nila. Kaya nga hindi ko maintindihan ba't yung iba abala pa sa fake news eh. Kung talagang gusto natin ng atensyon, tumulong na lang tayo. Beri mo, krisis na, wala ka ng trabaho, hirap ka pang lumabas, ang init-init sa loob ng bahay, ngayon nasunog pa. Kaya po, nakakalungkot. But anyway, maraming salamat, Philippine Air Force. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din, mga kababayan. Meron na naman nagsole na 23 barangays, amounting to 684,000. Ayan, ha? Yung mga natitirang 14,000, ha? Di ba, naalala nyo kagabi? 26,000 yung last request, no? Na reconsideration. Tapos na may natirang 12 million something. Natitira 14,000 na lang, so that's 14 million. Di ba, naalala nyo, nagpagawa ako ng special session kagabi, naaprubahan na, nakahanap tayo ng 20 million, nakahanap tayo ng paraan, sa Lunes din. Aprobado na rin po ang request ninyo. Hinihintay lang namin na ma-publish bukas yung amendment ng ordinansa na ginawa natin sa CACAF o City Amelioration Crisis Assistance Fund of 2020 Ordinance. 684,000 po. Ipopost namin itong mga nagsoli, na mga barangay chairman. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat Eitong Chinko Manufacturing, 30,000 cans of Ligo Sardines. Philippine Foremost Milling, Miss Eileen Ungcauco, 900 loaf bread. Lunas Bakery, 5,230 pieces pandesal. Naku, mabobondat yung ating mga street dwellers, saka homeless. Kasi po, yung ibang donation nyo, yung pong pinapakain na. Kaya po, hindi naman namin itinatangos ng ilong. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Sa kalye, nga sila. Kaya namin sila hindi hiniikayat na manatili sa kalye. Punta na lang sila sa pamahalang lungsod. May chicha pa. May log to na, maayos na yung log tuhan, tapos may chicha pa. Yun. Sana nga, huwag na silang umalis. Kasi minsan ang hinihingi nila pera. Just so you know, just so you know. Yung iba sa kanila, pera hinahanap. Pero kung pagkain, patulugan, paliguan, meron Maynila. Kahit na hindi sila taga Maynila. Bilang tao na lamang. So, Lunas Bakery, 5,230. Paski, Ilagan ulit. Thank you, Paski. Nakakailan na to, 250 sacks of rice. Thank you very much. Super Friends of Sampaloc, 20 food packs. Ian and Cecilia Consumer Goods Trading, 160 packs of gardenia loaf bread. Ito po maganda kanina. Pasensya na kayo, wala pa akong goli niyan. Dito po kasi ako nakatira. Maraming salamat, Resorts World Philippines Cultural Heritage Foundation. 9,000 grocery package. Thank you very much kanina. Liberty Food Mart, 4,956 double choco bread. Esme TV Co, vlogger, Mr. Esmeralda Bill. Pati mga vlogger, thank you, mga vloggers. Ang dami na nag-donate na vloggers. Thank you very much. Follow nyo nga ito, mga vloggers na to. Dito man lang, masuklian natin sila. Esme TV Co. Vlogger po ito, mga vloggers. Mr. Esmeralda Bill, 30 sacks of rice. ABS-CBN Lingkod Kapamilya, ito, araw-araw to nagbibigay. 47 boxes coffee. Elmer Almira Celine, 150 pieces face shield.
Legarda Elementary School Faculty Club. Akalain mo nga naman pati mga teacher natin, ano? Nakakatuwa. 10,000 pesos. Ika Green Hills, batch 92. 10 pieces proning pillows for Delpan Evacuation Center. Thank you very much. Katrina Holigores, 10,000 pesos. Philippine Plastic Industry Association Commissioner Crispin Lau of National Solid Waste Management Commission. 50 pieces PPEs for DPS and frontliners. Jollibee Food Corporation, Karina Agaraw, Vice President. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga food packs. Ayan, mga kababayan, pasalamatan natin sila. So muli, mga kababayan, I hope isang maliwanag na impormasyon ang naipabatid namin sa inyo muli ngayong araw na ito. So hanggang dito na muna muli, mga kababayan, at again and again, if I'm not asking too much, ngayong gabi ay ipagdasal natin ang mga taong nagkasakit, nawahagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos na sila'y gumaling na. Mga taong nahihirapan naway bigyan na ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na umangat na sa katatayuan sa buhay. Ang mga nasawi, naging biktima ng COVID-19. Nakikiramay po ko sa pamilya ninyo. Naway, panalalangin po namin sila at naway patawarin na sila ng Panginoon Diyos at tanggapin sila sa kanyang kaharian sa kabilang buhay. Sa ating lahat, ipanalangin din natin ang ating mga frontliners, barangay officials, police at ang kanilang pamilya, mga doktor, nurse at health workers sa medical institution. At kung hindi naman pagmamalabis, ipanalangin na rin natin yung mga tao sa pamahalaan na mabigyan ng kaliwanagan ng isipan na ibabaw sa kanila ay ang tunay na paglilingkod sa bayan. Wala pong magaling-magaling dito sa laban natin ito. Wala pong eksaktong solusyon sa krisis at pandemic na kinakaharap natin. Pero meron akong paniwala na kapag lahat ay nagkakaisa, nagtutulong-tulungan, nagmamahalan at nagmamalasakitan, tingin ko, mapagtatagumpayan natin ito. So, mga kababayan, umasa kayo. Ang inyong lingkod, 10 ng aking mga kasamaang kawani sa pamahalang lungsod, sa tulong ni Vice Mayor Hani Lacuna, mga konsihal, ating majority floor leader na si Joel Chua, kami dito sa inyong pamahalaan. Hindi man perpekto, hindi man sakto ang lahat ng aming effort para mapanatili ang kaayusan, mapagaang ang katatayuan ng tao sa buhay nila. Pero hindi kami titigil. Hindi namin kayo iiwanan. Hindi namin kayo bibitawan. Kasama niyo po kami. Kung nagsasakripisyo kayo, magsasakripisyo rin kami. Pipilitin namin doble pa ang pagsasakripisyo na dapat ninyong nakakamit at nakakamtan sa inyong pamahalaang lungsod. Pipilitin namin magbuti. Pipilitin namin maging episyente. Pero marami na tayo narinig sa pamahalaan. Marami na rin nagawa ang pamahalaan. Ang kulang na lang ay ang pakikisa ng ilan. Pakikiisa ng ilan na kung saan patuloy pa rin lumalabag sa mga simpleng kautusan. Kailangan natin magkaisa. Tayo ay nasa gera. Ang kalaban, COVID-19. Patuloy natin pairalin sa bawat isa ngayon. Ngayong krisis na ito, ipakita natin sa buong bansa, ipakita natin sa buong mundo na tayo mga Manileño, puso o pagmamahal at malasakit ang ipinairal natin sa ating kapwa. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.
Lahat tayo'y dapat magsakripisyo, manatili sa bahay, ito ay isa puso. Alamin ang tamang gabay, kalusugay na kasalalay, maging laging handa at huwag maging pasaway. Sa di inaasahang pagkakataon, lalo na sa ganitong sitwasyon, bayanihan at